Dito na naman po tayo para sa isang tools na magagamit natin sa ating pagninegosyo. Ang i-demo po namin ngayon ay ang online seller apps or yung tinatawag na mga ordering apps para sa mga online seller at saka sa mga live seller sa social media. Maganda po na meron tayong ganito para yung customer natin makita kagad lahat ng mga produkto natin. Tsaka ganda dito is that ang branding niya at saka logo niya is sa inyo. Tapos unlimited pa siya. Tsaka yung advantage niya sa social media is meron siyang POS and then meron siyang inventory. And then makikita niyo yung mga sales niyo araw-araw at saka matatanggap niyo kaagad order ng client at customer niyo. Tsaka hindi lang to locally, globally basta meron kayong maibibigay na access. Like, bibigyan namin kayo ng link at QR code. At maganda nito rin is pag meron kayong QR code at saka link, pwede nyong i-print sa mga packaging nyo. QR code sa mga packaging nyo, syempre, scan nyo ng customer nyo, makikita nila lahat ng mga produkto nyo. At pwede na silang mag-order doon. Pwede rin sa mga sasakyan nyo, mag-print kayo ng mga stickers, ilagay nyo sa sasakyan, sa bahay nyo, or sa kahit saan. Pag na-scan nila, papasok diretso sa online store nyo. So, yun ang maganda dito sa online mobile store. So, first is ito po yung client side. Meaning, ito po yung makikita ng mga kliyente natin or customer natin. Kung ano yung mga tsura ng apps sa side nila, sa mga customer side. So, pag once nag-click sila or nag-scan sila at hindi pa registered yung system, yung device nila, ito yung una nilang makikita. Isang welcome. Pwede nating lagyan ng pangalan ng business nyo at saka logo nyo. Kahit ito, mababago to, pwedeng baguhin yung mga text. Now, kiklik ng nila. Once na-click nila, pasok kagad sa menu. Ito yung part na ilalagay rin natin yung logo ninyo. So, all products, meaning, ito dito naman is mga category kung saan. Pwede po itong perfume, sapatos, kahit ano po, basta RTWs, pwede po siya. Meron din siyang, sa menu natin, meron din siyang tawag nitong My Info. So, meaning, kung i-register ng client nyo directly yung pangalan niya, pag nag-checkout siya, automatic magre-register doon, di na niya kailangan magsulat pa. So, ito yung sa profile My Info. Sa menu naman, balik tayo dito niya makikita yung lahat ng mga produkto nyo. So, see? So, ito yung wala sa social media. So, ibig sabihin pag nagla-live kayo, posibleng mga hindi nabenta na mine, dito nyo na ilalagay lahat ng mga hindi pa nabenta. So, babalikan na lang ng customer nyo. So, pwede na nilang makitaan, nandito pa pala to, available pa pala to. Pwede rin yung mga produkto na nabenta na or na mine during live, lagyan nyo ng QR code. So, automatically, pwede na silang mag-scan doon. Kahit hindi na sila manood ng live nyo. Kasi meron namang iba na hindi na makakapanood ng live nyo. Busy or something, ganun. So, pwede rin silang dumiretso sa apps nyo. Actually, madali lang naman yung apps na customer side. Kasi, click lang sila at saka order. So, by categories to and customizable, pwede itong baguhin based sa gusto ninyo. Okay? So, order tayo. Before nga pala yun, meron tayong tatlong pages dito or menu rin. Once nag-add kayo, pupunta yan sa Your Mind. And then, pag nag-checkout kayo, pupunta yan sa cart. Meaning, final na siya. So, sige, subukan natin. Papunta muna tayo sa t-shirt. So, sa t-shirt, meron tayong dalawang product lang for just this demo purpose only. So, available siya. Tag 50 pesos. Click mo siya. Add siya. Mine ka. 1 piece. So, balik tayo ulit. Punta tayo sa short. Bili tayo ng isang short. Okay, ito. Bili tayo ng isa. Tapos, ano pa? Hood. Bili tayo ng hood. So, bali tatlo na. So, kung titingnan mo yung Your Mind dito sa gitna, makikita mo na yung mga order nyo. Categorized din siya. At every category, meron din siyang total. For example, dadagdagan natin yung short. Tayo sa short. Okay, yan. Ito yung mga shorts sa
Tapos, makikita ng customer nyo, like for example, tulad nito, front, saka meron ding gallery, kung ano yung side ng shorts. Then, meron din tayong, ayan, back side. So, pwede nilang makita kung aling sides or ilang view ang gusto nyo ilagay dyan. So, category, item name, details like medium size, or ano pa ba kung gusto nyo, anong pang gusto nyo ilagay na details, unit piece, stock on hand, tatlo. So, may 100 na. So, add tayo ng 100 din yung retail price. So, add tayo ng isa. So, pag pinuntahan nyo yung mine, dalawa na yung shirts nyo. Shirts na in-order nyo. 150 at saka yung isa 100. Tapos, makikita nyo rin dito kung magsa-swipe going to right kayo, yung retail price at yung unit price. Okay? So, swipe nyo lang sa right at saka sa left. I-drag nyo lang siya. Yun. Pag final na, click nyo lang to, cart. And then, lagay nyo yung pangalan nyo. Wait. Test, use. Ayan. So, address, TC, example, mobile number, ito na. Babayaran nyo ng cash on delivery, local delivery lang. Hindi pa malalagay dito yung delivery fee kasi sa side nyo kayo ang mag-decision kung magkano yung charges niyo sa delivery nyo. Save. So pag na-save na siya, automatically ang lalagay dyan is new sa side ng customer. At magbabasa yung apps natin, then lalabas yung total niya dito. Mababago rin tong total, ayan. Mababago rin yung total pag nalagyan na ng charge sa delivery fee. So, sa ngayon, 350 pa siya. Kasi hindi pa nag-reply yung sa main. Yung sa owner side or sa seller side. Sa customer side kasi ito eh. So, ito pa lang yung one. So, tapos na yung customer mo. Okay. Punta naman tayo sa... So, yun lang. Yun lang madali. Makikita mo yung order mo, mawawala to pag once na-receive na at saka na fully paid na yung order nyo. So, ito yung sa client side. Yun lang ang gagawin ng clients nyo. Click lang ng click. Type lang siya ng entry ng pangalan niya. And then, done. So, punta tayo sa seller's app. Okay. Ito yung sa side ng owner, sa side nyo. Kayo na seller. So, ito yung menu nyo. Makikita nyo, sales, order list, stock inventory, restocking. So, by the name ng bawat menu, malalaman nyo kung ano yung ibig sabihin nun. Pwede rin dito sa side ng menu, makikita nyo rin siya. Okay? So, punta muna tayo sa, let's say, sa sales. So, may pumasok na sales kanina, nag-order. So, dito nyo siya makikita. Pag refresh nyo, ayun na, lumabas na. So, yung pangalan nito is test at saka pakita niya yung order number or receipt number. So, ayan, parang sa resibo. Sa order number naman nito is yung individual unique number, control number ng bawat order ng customer nyo. Time, kung anong oras in order, date, ito yung pangalan ng customer nyo, location, mobile number niya, gusto niya delivery type lang. So, yung nilagay, ito yung sinasabi ko na kayo yung maglalagay ng charge. So, let's just say, ang total ng in-order niya is 350. Sabihin natin 50 yung charges based sa location niya. So, mababago rin yan. Magiging 400 na. Then, pag once nag-click kayo ng receive, automatically doon sa customer side, pag nag-refresh siya, magiging receive na yon, hindi na new. So, na-receive nyo na. So, ito rin yung makikita nyo rin yung order niya. So, mapiprepare nyo siya. So, makikita nyo na may order siya na ganito. So, prepare nyo na lang yung mga order niya. So, kung hindi sabihin natin marami, example, click mo lang yung view, makikita mo lahat ng mga order niya dyan. So, ito naman is pag once na-receive na niya yung item, pwede nyo siyang papirmahin dito. So, online sale siya. So, ibig sabihin na galing sa customer, online yung order niya. Pag offline naman, pwede rin. Kayo ang mag-entry. So, dito lalabas offline sales. So, pag tap nyo, papirmahin nyo lang pag na-receive na yung item. Then done.
Then, balik tayo sa menu. So, once balik tayo sa customer side. Okay, so ito yung customer side, na-receive na ng seller. Pag nag-refresh yung customer natin, then receive na siya. And then, machi-change na yung 350, magiging 400 na yan. And then, makikita na niya ang delivery fee niya, 50. Okay? So, pwede rin nating baguhin to kung saang barangay siya, saan yung location, kung per barangay yung charges mo. So, pwede rin nating baguhin to automatically. Pag sinabi niyang sa barangay ganito siya, lalabas yung charge kung magkano yung charge doon sa barangay na yan. Receive na ng seller. Relax na lang yung customer. Now, balik tayo ulit sa seller side. Sa seller side, since na-receive na, deliver na natin, sabihin natin paid na siya, delivered. So, ayun na, done. So, pag binalik naman natin sa client side, so receive pa dito, hindi pa nabago. Pag nag-refresh siya, magsisync in yung mga data, automatically makikita niya delivered na, paid, at saka perma niya. Makikita na niya yung perma. Time delivered, makikita niya na na-receive niya alas 12 ng hating gabi yung product niya. So, hindi niya masasabi na hindi na delivered yung item niya kasi makikita yung perma niya dito. Okay? So, yun yung sa customer side. Ngayon, balik tayo dito sa seller side. So, ito yung menu. Na-discuss ko na yung menu. Mabilis lang siya. Madali lang siya. So, dito naman, we have order list. Ito yung bawat date. Makikita mo kung ano yung mga order na pumasok. So, ito yung mga order na pumasok. 350. Lahat. Pero hindi pa kasama yung charges dito ng delivery fee. Iba rin yung delivery fee. So, ito yung order list. Lahat ng mga in-order sa apps mo, dito lalabas. And per date yan siya. So, stock inventory, dito ka mag-a-add ng mga stocks. So, once na zero na yung stocks, maglalagay doon, mag-update doon sa tawag nito, not available na sa side ng customer. Okay? So, dito naman sa restocking, dito mo i-add yung, for example, nag-zero na yung isang product, gusto mong lagyan ng another stocks, dito mo siya ilalagay. Example, sabihin natin yung blue shirts, current stocks, isa na lang. So, nag-stock tayo ng, sabihin natin dalawa. So, ang DR number, OR number, delivery number, and saka official receipt. Tapos, yung presyo is, let's say, naging 100. Okay. Tapos, nag-stock yung date. Okay. So, save. Pag save mo yan, so, nag-stock ka, may record ka na nag-restock, blue t-shirt. Pag pumunta ka sa sales, sa stock inventory mo, blue shirts, ayan, nagiging 3 na. So, balik ulit tayo dito sa menu, filter report. Ang function ng filter report is pwede mong i-filter bawat araw o depende sa date na gusto nyo. For example, sa ngayong araw na to, may nabenta tayo, so ito lang yung makikita niya. So, pag-click nyo dyan, kahit saan, lalabas yung benta nyo. Pag GCash, wala, 0. Total type payment, GCash, 0. Pag cash, lalabas siya. Pag GCash, 0 siya. So, revenue, 150 kasi meron tayong nilagay doon na markup. So, okay. So, expenses rin, meron tayo dito sa expenses. Makikita mo rin yung expenses dito. Kung ano yung expenses mo sa araw-araw. Ma-add mo siya, makikita mo siya dito sa total expenses. Tapos, ano pa? Customers list. Kung ano sino yung mga customer mo, dito na makikita. Malilista dito yung lahat nakalist dito lahat ng customer mo. Sa ngayon, wala pa. Kasi wala naman tayong, isa pa lang naman yung customer at hindi pa siya nag-register. Bumili lang siya. So, dito, pwede ka rin maglagay ng ads mo. Itong nakikita mo dito sa, for example, kung ano yung ads na nilagay mo dito papasok siya dito sa taas. May control kayo, fully control sa apps ninyo. Now, yung sinabi ko na offline order,
For example, sa sales, may nag-order sa inyo, nag-live kayo, so add nyo lang. Then, lagay nyo yung pangalan kung sino. For example, add tayo ng bago, si 1 La Cruz. Mobile number, 1, 2, 3. Sabihin natin ganun. Davao City. Tapos, delivery fee. Sabihin natin yung delivery fee doon is 150. Then, save. Ayan na, Juan de la Cruz. Kasi, nagla-live kayo eh. May nag-order sa inyo ng 9. So, okay. So, tapos, i-add nyo lang siya. Tapos, lagay na lang natin yung address niya, DC. Tapos, mobile number. Pwede rin natin gawing automatic to. Lalagay natin kung anong meron sa kanya. Hindi pa kasi na-save, so hindi siya mag-automatic. Sabihin natin yung shipping sa kanya is 150. Okay? So, local delivery. Babayaran niya ng GCash. Save. Then, once nag-load ka ng save, magbabasa at lalabas to. Ito na yung dashboard nyo kung saan pwede kayong, ito yung sa delivery shipping niya. Total niya is 150 pero wala pang item. Then punta ka dito sa taas sa product, pwede ka nang mag-add. Like for example, hoodie, 1 piece, tsaka towel, 1. So tatlo plus hoodie isa. So pagbalik mo dito, ayan na. Na-add na siya. So, ngayon, pagkatapos nito, pwede nyo ng on delivery. Pag once na on delivery na siya, makikita nyo na siya sa sales. Ayan, on delivery. So, pag once na receive niya, kung pwedeng makapirma siya, pipirmahan niya. Pero kung hindi, wala siyang apps, then okay lang. Pwede rin wala. Lagay nyo na lang ng once na receive, nagbayad siya, paid, delivered, and done. So, may sales na kayo. Ka-add na siya, paid. So, ganun lang kasimple yung apps natin. Hindi siya masyadong mahirap. Pero kung gusto nyong lagyan ng dagdagan ng sabihin na gusto nyong baguhin yung some part dito sa system na gusto nyo fit sa needs nyo, pwede rin siya. As long as within sa kuan lang siya. Within sa team lang ng tawag nito apps natin. For example, gusto nyong baguhin yung form or gusto nyong dagdagan or bawasan, pwede siya. Pero pag sinabing mag-a-add kayo ng iba, pwede rin naman nating i-add na magkakaroon lang ng konting charges. So, yun. Yun lang ang apps natin. Ganun lang kadali. Ganun lang kabilis. Para mag-upgrade tayo, message lang kayo, i-upgrade natin. Maganda po kung meron kayong sarili ninyong apps. Kasi pwede kayong mag-advertise freely sa lahat ng mga produkto nyo. Unlimited po yung stocks inventory. So, unlimited din yung mga tawag nito, orders na darating sa inyo. Kami ang magpo-provide ng QR code at saka links. Ang links is may pangalan ninyo, ng company nyo, at saka kami rin gagawa ng QR codes ninyo para magagamit nyo sa printouts nyo, sa packaging nyo, sa branding nyo. So, okay. If meron po kayong mga tanong, huwag po kayong mag-aatubiling mag-message sa amin sa ayo.ph or ayo online. Makikita nyo po kami sa Facebook or dito po sa YouTube or sa guide na to. Maraming salamat at good luck po sa negosyo.